Bakit maraming Pilipino ang gustong mag-start ng negosyo? Well, nagsisimula lahat yan sa mindset. Mag-change yung mindset mo from salary-oriented to business-oriented. Kasi nare-realize mo na ang salary mo ay hindi enough para sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo, mga plano mo for yourself or your family. And makikita mo online and through other people na umuokay sila when they start their business. And they were able to achieve their dreams tulad ng pagbili ng sariling bahay o di kaya pag-establish ng kanilang finances or ang tinatawag na financial freedom. Pero aside from the aspect na mas kikita ka ng pera, you have the freedom to do what you want and to do your own thing. So, bakit ngayon, sinasabi ko na huwag ka na mag-business? Ano ba ang mga reasons ko for saying that? Para mas maintindihan nyo kung saan ako nanggagaling, I will share a little bit of my experiences before sa pag-open ng isang negosyo. And ang pinili kong field is ang food business. It's easy to operate. Wala nang masyadong technical stuff na gagawin. Hindi tulad ng pag pinasok mong business ay manufacturing, marami ka pang kailangang aralin and marami kang kailangang asikasuhin tulad ng paghanap ng mga supplier and stuff like that. Food business is very, let's say, beginner friendly. So, high school pa lang ako, gusto ko na magnegosyo. And all throughout the years na nag-aaral ako, I was already thinking na kung paano ko ba si-start yung food business ko, yung restaurant ko. And then nanonood ako from time to time ng mga videos tungkol sa pag-open ng business, yan sa pagluluto. And then eventually, when I graduated, in-offeran ako ng father ko na mag-start na isang business. So what happened is siya yung investor, ako yung mag-operate. To make the long story short, dito sa first business ko, it is a business na kulang talaga sa pagpaplano. And since I am not a person na experienced pagdating sa food business, marami talagang pagkakamali na nagawa. Maraming times na nangangapa ka, and there are several times na masyadong malaki yung lumalabas na pera. And I could say that ang pinaka-highlight nito is yung exposure ko sa food business. Nalaman ko kung gaano talaga to kahirap. And at the same time, I realized na it's very fulfilling to operate. I told myself na hiyang ako dito. Pero I guess I'm not yet ready. So after that, the business closed. I decided to open a business by myself. So, wala na yung father ko. Hindi na siya kasali sa mga susunod na business. I decided to do it independently. What I did was, I opened a smaller store. Kasi yun na yung naisip ko doon sa unang business. Masyadong malaki yung pera na nilabas ko. Siguro masyadong malaki yung store na kinuha ko. So, I tried to scale down. Maliit lang na parang stall. Medyo okay naman, and to cut the expenses, ako mismo yung tumao doon. I cooked food, ako yung nagsuserve, ako yung tumatao doon. Hindi masyadong nagtagal yung business na yun kasi inopen ko yun late 2018. And we all know what happened the next year. Nag-start na yung pandemic. And I decided to close the store kasi yung area na yun, maraming places na quarantined. And at the same time, I was scared for my own health. Kasi nagsispread na talaga yung virus. And I decided to stop that and wait out na matapos yung pandemic. Which is a few years later, when medyo naglaylo na, doon na ako nag-decide na i-open yun ulit kasi may potential. Nakita ko yung potential doon sa small business ko. I opened a new store. Medyo similar sa una, but I medyo nilakihan ko ng konti yung pwesto and
I try to put more capital on it. Yung mga bagay na mga natutunan ko sa first business, na-apply ko to sa second. After 2 years of operating, for reasons na i-share ko mamaya, I closed the business once again. So to summarize everything, nag-attempt akong mag-start ng business 3 times. And all of those, I considered failures. Kasi I end up closing them. Although marami akong natutunan and marami akong experiences through the years, I wanted to be honest and say na masasabi kong nabigo ako sa mga attempt ko sa pagbe-business. So ang tanong ngayon, bakit? Bakit kaya ako nag-fail sa mga negosyong sinimulan ko? Pero before all that, I want to address yung pinaka-common na sinasabi ng mga ibang entrepreneurs out there na nag-try pero nag-fail. Usually, they blame our government. Sinasabi nila na ang ating government ay hindi supportive sa mga starting entrepreneur, na masyadong pinapahirapan yung process na pag-open ng business, and medyo complicated yung sa pagdating sa mga taxes. Based on my experience, yes, mahirap nga talaga mag-start, yung mga permits, yung process, pero would I say na sinisisi ko yung gobyerno sa failure ko? Maybe just a little bit, pero hindi yun ang pinaka-main reason kung ba't ako nag-fail. For me, I failed because of me. I was not ready. May mga bagay ako na hindi masyado na pag-isipan ng mabuti, and I made wrong decisions. So to further explain kung bakit ako nag-fail, I divided it into 5 reasons. Kung ano-ano itong mga to, I will start with the first one since na-mention ko na. Ito yung mga uncontrollable circumstances na dumarating sa ating buhay, maski na tayo nagdenegosyo, nagtatrabaho. Kung sa trabaho, may mga times na yung mga tao ay nawawalan ng trabaho, nagsasarado yung mga kumpanya pinagtatrabahuan nila. Sa business, ganun din. May mga bagay na wala tayong control. Pero, unfortunately, ito yung nagpapadapa sa atin. For example, is yung pandemic. Nagkaroon ng pandemic, na-force tayong mag-stop sa kung anong ginagawa natin. Yung mga business na medyo established na, medyo malaki na, they could survive kasi nandun na yung sistema, nandun na yung backup nila. When I mean backup, yung pera. So they can survive. They can still cater sa mga customers nila. Pero for us na nagsisimula pa lang, hindi natin kaya to. Another example of uncontrollable things sa paligid natin, last I said, yung gobyerno natin. Although magagalit tayo and we complain na mahirap ito, mahirap yan, we can't do anything about it directly. Hindi naman natin pwedeng sabihin sa City Hall na bakit ganun? Hindi naman fair yun. Kung yun ang sistemang in place doon and yun ang mga bagay na nakalagay sa batas ng Pilipinas, wala tayong magagawa doon. So, ako, mas pinipili kong huwag masyadong mag-focus sa mga aspeto na yun. The second reason that I think I failed is basically dahil sa pera. Kinulang na ako sa pera, sa kapital, and one reason for that is siguro na-misjudge ko yung pagpaplano, yung mga gagastusin, and although in my end, nag-alat talaga ako na kumbaga backup. Meron akong fund na just in case. Pero since nga na hindi ko naabot yung expected results na gusto ko makamit, eventually I had to close the business kasi ayun nga, hindi na siya sustainable in the long run. So besides money na naubusan ako ng pera, the second thing that I think ang nag-cause ng aking failure is mali yung location na napili ko. A lot of people say that importante yung location. And for me, I agree with it in my circumstance kasi nga food business, kailangan mo talagang consider yung pwesto kung saan mo ilalagay yung business mo. Kung ang business mo, tinayo mo sa lugar na marami ka ng kakumpetensya, there's a very high chance na talagang
mahihirapan kang kumuha ng bagong customer, lalo na kung yung mga katabi mo medyo matagal na, medyo established na. And I understand some people na bakit nila kinukuha yung pwesto na yun. Kasi nga, it's cost effective. Usually, yung mga ganung pwesto, mas mababa yung renta nila compared sa mga commercialized area tulad ng malapit sa office, malapit sa mga MRT, yan yung mga mataong lugar. Okay yung pwesto na yun, pero usually 2 to 3 times ang presyo nila. So in my situation, yun nga ang nangyari in the first and third business. Pinili namin yung mas affordable na pwesto, although medyo malayo siya sa mas busy na area. And bumalik siya sa amin. Yun nga, ang nangyari is medyo mabagal yung traffic, yung pasok ng tao. So, second business ko, okay naman talaga siya compared sa dalawa. Kasi, although maliit yung pwesto and medyo mahal siya for that pwesto, yung lugar talaga na yun, daanan talaga siya. And I think I learned from that na importante yung location. So, you should really consider that pag mag-start ka ng business. Yung fourth reason ko for failing is I believe yung system na ginawa ko for my business is not what I thought it would be. Hindi siya kasing pulido ng naiisip ko. If you're a beginner business owner, I'm sure na you're familiar with systems. Ito yung, kumbaga, yung kalakaran mo sa yung business, kung paano mag-operate. For example, for me, sa food business, paano ba ang sistema ng pagbukas ng pag-operate ng aking store? Kailangan may mamimili ng mga ingredients, yung pag-prep, yung pag-serve sa customer, yung pag-closing, yun, yung sistema. Medyo nagkulang ako dun. Kasi yung hindi ko consider is, number one, yung mga employee ko. Hindi ko inakala na ganun kabilis yung palitan ng employee. Yung may magre-resign, may babalik. Kasi alam niyo naman na pag may papasok na tao, kailangan mo i-train yan. Pag umalis yan at may pumalit, iti-train mo na naman. And medyo time-consuming yun. And hindi mo naman masisisi yung empleyado kung aalis siya. And maybe na hindi enough yung sweldo or may nahanap siyang better opportunity. Hindi to kakaiba when it comes to operating a business. Pero what I saw is that kung yung pasahod mo is medyo mababa, let's say minimum wage, do not expect, how can I say this? Do not heighten your expectations. Kasi some of us as business owners, we want kasi talaga to have, to expect the best quality service from our employees. Pero as we all know, good health is hard to find. Mahirap makahanap ng good employee. And marami talaga dyang papasok na tao na medyo kamot ulo na lang talaga kung bakit sila ganun. Parang ang nangyayari, ako yung pinupunta doon, ako yung nagtitrain, paulit-ulit, wala nang katapusan. Eh, naapektuhan yung mismong operations ng business. Kasi hindi mo na naayos na pupulido yung sistema. Hindi na ako masyadong magda-dive deep doon. Maybe in some other video, I can explain in detail. If you like me to create a video about sa pag-start ko ng business in detail, kung gusto niyo malaman yun, drop down in the comments below and I'll try to see kung magagawa ko yung video about that. And then, the fifth and the most important thing na nakita kong mali ko is in-underestimate ko yung marketing aspect ng business. Kasi wala na yung era before na magbubukas ka ng business, dadaan yung tao, kakain doon, masasarapan sa food mo, and babalik. That is the basic thinking ng tao when it comes to opening a food business. Pero ngayon, meron ng social media, meron ng internet, makikita niyo yung sobrang daming food influencers, na pumupunta sa mga restaurants, sa mga stall, and nire-review nila. And you can see na maraming tao talaga interested na parang, ay, ang sarap niyan, I'm interested in that. So if you're a business na binabaliwala mo tong aspect na to, talagang mapapag-iwanan ka ng iba na they're really investing in their marketing.
For me, nag-invest naman ako sa marketing, pero I can say na kulang siya. Kasi I underestimated it. Yung amount ng funds na inallocate ko para doon is kulang. And maybe if I had given more time sa marketing, siguro medyo naghatak pa ako ng tao. Kasi at the end of the day, as any business is, importante yung benta. Yung pasok ng pera is very important. And if ang way lang para pumunta yung customer sa'yo is through social media, then you have to really invest in marketing. Yun ang reason kung bakit maraming food business ang talagang nagsispend sila ng money to get influencers or to get featured sa mga shows. Kasi yun ang exposure ngayon. Talagang kung anong nakikita ng tao sa social media, sa Facebook, sa TikTok, yun talaga ang pupuntahan nila. And sa dami ng mga nagbubukas na food business, yun ang only way para mag-shine out ka and may expose mo yung business mo sa tao para pumunta sila sa iyo. And another thing about marketing that is very important is yung social proof. Ano ba yung social proof na yan? Social proof is yung tao, kunwari kumain sa restaurant mo and then nag-post siya sa Facebook or nag-leave siya ng review, sasabihin niya, uy, masarap dito, uy, kakaiba yung food dito, a great experience. Makikita ng tao yun. And mas magiging kampante silang itry yung product mo. With all the things na nangyayari dito sa Pilipinas, maraming scammer, maraming naloloko, hindi mo masisisi yung mga Pinoy kung bakit sila masyadong nag-a-avoid sa mga ganyang baguhan na business. Kasi ayaw nga natin maloko, ayaw natin masayang yung pera natin, yung oras natin. So kung nakikita natin sa social media na okay yung establishment na to, maraming nagre-review, maraming kumakain, mas may engganyo tayong pumunta doon. Minsan nga kahit malayo, pinupuntahan natin. So those are the 5 mistakes I think na nag-cause ng pag-close ng aking business. And basically what I learned is wag mong i-underestimate yung capital, yung pera mo. It's better to plan very, very thorough, kumbaga. Pagplanuhan mo talaga ng mabuti. And although I can say na you can't really be stuck in planning. Alam ko medyo kina-counter yung sinabi ko kanina, pero may mga tao kasing plano ng plano, pero hindi na sila nag-execute. Plan enough, pero kailangan mo rin kumilos. Kasi may mga bagay na natututunan mo for experience. Pero in my case, yun nga, hindi ko masyado napagplanuhan yung about sa system ko and sa marketing na sana nagawa ko beforehand. Kasi pag nandiyan na yan, na gumagastos ka ng pera, medyo mahirap na siyang i-figure out. Lalo na kung mag-isa ka lang. Kung sole proprietor ka or ikaw lang ang business, wala kang kasosyo, medyo nakaka-stress talaga. Minsan nga nakakabaliw ng isipin yung mga different aspects ng business mo kasi you're trying to keep it alive. And I know I've been there. Minsan hindi ka na makatulog. And then, in my case, nakatingin ako sa isang empty na restaurant and nakikita ko yung kabila ng maraming tao. Medyo heartbreaking siya, pero that's the reality. People are going to the other store for some reason na ako mismo hindi ko alam. Pero going back, nung after years na iniisip ko yung mga nangyari dati, na-realize ko kung bakit. And that is because I was not ready. I was not ready to take on that kind of big scale na business. Although hindi siya yung parang major na restaurant na maraming upuan, siguro if I would go back, I would try yung ginawa ko doon sa second business ko, yung stall lang, na ako lang yung tao. Although maliit lang yung kita mo doon, at maliit lang yung pwesto mo, at least nakokontrol mo siya, yun yung important. Kasi nga, you're building systems eh. Kung yung system mo masyadong komplikado, kailangan na maraming tao, kailangan na maraming pera, talaga ma-overwhelm ka. And pag nasa-start na yan, as I said, gumugulong na yung pera palabas. So, kailangan pumapasok din. Kasi yan ang business. May lalabas sa pera, may papasok. And dapat yung pumapasok, mas malaki kaysa sa lumalabas. Yun ang pinaka-basic aspect ng business. And what I learned also sa pagbukas ng mga negosyo ko is
yung overhead talaga. Kung pipili ka ng line of business mo, tulad ako, pinili ko yung food business. Hindi ko rin masyadong inisip yung overhead o yung mga iba pang gastusin bukod dun sa mismong product mo. Tulad nung kuryente, yung pagsahod ng tao. Yung food business kasi masyadong mataas yung overhead niya compared sa isang business na t-shirt printing, let's say. Yung t-shirt printing, mag-i-invest ka sa printer and then kailangan mo lang ng materials. Pag nag-print ka ng t-shirt, kunwari maganda yung design mo, pwede ka na mag-print ng madami and then ilagay mo lang sa bodega mo and then you sell it online. Hindi ako masyadong familiar sa details ng t-shirt business pero sa perspective ko ngayon, makikita ko na talaga na yung t-shirt business is much simpler than a food business. Mas less yung overhead niya kaysa sa food business. Kasi yung food business, kailangan mo pang intindihin yung mga waste mo, yung mga ingredients, and then yung tauhan mo. Kailangan mo mas maraming tauhan sa food business kasi sa t-shirt printing. That, I'm sure of. And one major thing na sa tingin ko natutunan ko in all of my experiences, yun na yung pagtigil habang hindi pa siya pumupunta sa pinakasukdulan. What I mean is, kung nakikita mo na yung business mo na medyo pababa na, although may chance pa namang umangat, darating ka talaga sa point na magdidesisyon ka, tutuloy ko ba to? Hindi. And I learned to cut my losses. So, although may potential pa siya, tinigil ko na doon. Kasi ayoko nang i-risk na bumagsak pa siya lalo and mawalan pa ako lalo ng pera. Yun ang isa sa mga pinaka natutunan ko. Mas say na natutunan ko siya doon sa last business ko. Kasi doon sa first business ko, ang decision making more of doon sa father ko instead sa akin. Nung mag-isa na lang ako, doon ko na-realize and natutunan itong bagay na to. Huwag tayo masyado maging attached sa business natin. Kung nakikita natin yung math, yung finances, hindi na siya nag-a-add up, hindi na okay to continue, learn to stop. I-let go mo na. So, ano na ngayon? Ano nang ginagawa ko? Magsa-start pa ako ng business ulit. To be honest, medyo sinet aside ko na yan. Kasi nga na-realize ko na ang pag-open ng business masyadong mabigat on the finance side. Masyadong malaki yung nilalabas na pera. And since nagre-recover pa lang ako ngayon, I shifted my focus on other opportunities, tulad ng opportunities online. So after closing my last business, I tried to look for an online job. We all know na boom ngayon yung pagiging VA or virtual assistant. So pinasok ko din yun. What I realized is, although yung business is malaki yung potential niya, there comes a time na you have to decide kasi ano ba talagang importante sa ngayon. So, wag mong ipilit kung hindi kaya. So, yun nga, I went on being a virtual assistant. Shift yung mindset ko. Kasi, yung sinabi ko sa beginning of the video, yung tao, salary mindset. Medyo built yung Filipino sa salary mindset. Pag medyo namulat ka na, na-realize mo na yung opportunities na sa pagnenegosyo, masishift ka naman sa business mindset. And then, pag na-experience mo na yung mga bagay na yun, or if you're lucky enough na na-realize mo without investing or hindi ka pa naglalabas ng pera, mag-shift naman yung mindset mo to online business. Kasi ano bang number one advantage sa online business? Yung overhead. Yung ginagastos mo na sa tauhan, sa pwesto. Malaki yung ititipid mo pag nag-online business ka. Although online business has its own difficulties, may kanya-kanya siyang mga hirap and pagsubok na wala sa pagkakaroon ng physical store. I must say na mas okay ito sa akin. And if you're asking kung anong klaseng online business ang ginagawa ko, it is this one, yung pag-YouTube. I found that there's a lot of opportunity sa pag-create ng isang channel or pag-create ng content. So, nag-focus ako dito. I'm really at the start of my journey right now and hopefully I document it and I'm able to share with you, the viewers, kung kamusta. Matulungan ko rin kayo sa kung ano mang line of work
maski mag-business ka, magtrabaho ka, or maging online content creator ka, hopefully I can give value to you. Kasi at the end of the day, wala namang mali. Kasi bakit mo sasabihin sa tao na maling mamasukan ka sa trabaho kung kumikita naman siya ng malaking pera? Mali na mag-food business, yung food business niya ay malakas. For me, I'm just sharing my own. Kasi I really believe sa kasabihan na don't be a follower, be a student. Kailangan mong hanapin yung sarili mong daan kung paano mo aabutin yung success. But I believe na if you try to study different people, maski yung mga tao from the past or from other countries, marami ka napupulot and you're making yourself better. Because I really believe na you have to increase your value as a person. Yun ang kailangan mong makamit para maabot yung success. So to end this video, if you ask me, would I do it again? Magbi-business ba ako ulit? If you ask me if it's a definite yes, I would say that it's not. Hindi ako sure kung babalik ako sa pagbi-business when it comes to owning a physical store. Pero paano kung nagkaroon ng opportunity or nagkaroon ako ng nagkaroon ako ng puhuran ulit and medyo maganda yung situation, why not? And I'm sure na I will do better this time than before kasi nga marami na akong nakuhang natutunan. If you're confident na kaya mo, why not? And if unfortunately you failed for reasons na same as mine or ibang reasons, you can get through it and learn from it. One thing you should not do is to give up. Huwag kang susuko and just continue on and eventually you will find success.